sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa buhay, marami tayong taong makikilala at makakasalamuha. Taong magbibigay sa atin ng kasiyahan, inspirasyon at aral sa buhay. Ngunit paano kung ang taong nakilala mo ay nagdulot sa iyo ng paghanga ngunit nagbigay din ng kilabot? Ano ang gagawin mo? Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang kwento ng ating letter sender ngayong araw. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, gayon din sa inyong mga masusugid na tagahanga at tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Max, short for Maxine. Sa kasalukuyan, ako po ay 32 taong gulang at nananatiling single. Pero hindi ko masasabing ready to mingle. Siguro kung ibibigay ng Panginoon na makatagpo ako ng lalaki na maaari kong maging nobyo, why not give it a try? I'm not closing any doors naman. Dahil tumatanda na rin ako at marami nang nagtatanong kung kailan ako mag-aasawa, gayon man ay kung hindi luluubin ng langit na magkaroon ako ng nobyo, ayos lang naman. Kumbaga ang motto ko sa buhay ngayon ay it is what it is muna, Papa Dudut. Oo nga pala, naisipan kong sumulat ng liham sa inyo dahil kamakailan lang ay umuwi ako ng aming probinsya sa Leyte at isang alaalang biglang nanumbalik sa akin. Ang kwento ko palang ibabahagi sa inyo ay may kakategorya ko sa hanay ng mga kwento na may misteryo o mystery at may halong kwentong pag-ibig. Hindi naman po kasi ito sobrang nakakatakot, lalo na't kung ikukumpara sa kwento ng iba, kaya hindi ko masasabi na ito'y horror. Gayunman, para sa aking karanasan, masasabi kong isa rin po ito sa mga karanasang tumatak sa akin kahit papaano at nagbigay sa akin ng kilabot. Sa mga tagapakinig ay hindi ko po ini-expect o pinipilit na magustuhan ninyo ang kwento kong ito. Ngunit sana'y handa pa rin po kayong maglaan ng oras upang mapakinggan ito. Papa Dudut, mula sa pagkapanganak hanggang 7 taon po ako ay sa Leyte kami nakatira. Ngunit nang makahanap ng magandang trabaho si tatay sa Maynila ay lumuwas kami. Kalaunan ay nagkaroon na rin ang trabaho si nanay dito, kaya't nag-decide na sila na hindi na bumalik ng probinsya at dito na tuluyang nanirahan. 2 po kaming magkapatid ng kuya ko na ngayoy pamilyado na. Dahil kapwa abala sina nanay at tatay sa kani-kanilang mga trabaho na tagalan bago kami tuluyang makapagbakasyong muli sa probinsya. 18 taong gulang na ako nang makauwi kami at si kuya naman ay 20. Kaya nga ng mga panahong yon ay sobra akong na-excite. Sakto pat bakasyon na yon, kaya naman sobrang saya ko. Malamig ang hanging sumalubong sa amin sa pagpunta namin sa lugar nila nanay at tatay. Iisa lang po kasi ang lugar kung saan sila pinanganak, lumaki at nagkakilala. Kaya naman noong nagbakasyon kami ay nagkaroon ulit kami ng pagkakataon na makita both grandparents namin sa mother at father side. Maliban kay Lolo Isko na ama ni tatay, kamakailan lang kasi bago kami makapagbakasyon sa probinsya ay namayapa ito. At syempre, as usual, ano pa ba ang gagawin sa probinsya pag-uwi kundi ang walang katapusang batian at pagmamano sa mga kamag-anak mo. Kahit pa nakita mo na sila noon o hindi pa ay kailangang mabati mo silang lahat. Sa bagay nakasanayan na kasi nating mga Pilipino ang ganong mga gawain.
Sa unang araw namin sa probinsya, Papa Dudut, nagsalo-salo kami sa isang mahabang lamesa sa bahay ng mga magulang ni tatay. Maganda at malaki kasi ang bahay at bakuran nila. Nakakapresko at aliwalas ng lugar, kaya doon nila napiling kumain kasama namin noon, both grandparents sa mother and father side. Sa hapag ay napagkwentuhan nila ang tungkol sa kabataan nila nanay at tatay. Kung paanong pinigilan pa silang dalawa na magkita at umabot pa sa puntong pinaghiwalay sila dahil na rin sa kagustuhang makatapos ni Lola Waning sa pag-aaral si nanay. Nagkatuksuhan at biruan pa nga sila hanggang sa napunta sa aming magkapatid ang usapan. Una nilang tinanong si Kuya Michael kung may kasintahan na ito. Proud namang sumagot si Kuya at sinabing meron na at maganda ito. Which is totoo naman at yon ang napangasawa niya ngayon, Papa Dudut. Pagkatapos kay Kuya ay ako naman ang tinanong. Ikaw ba Maxine, apo? May nobyo ka na ba? Tanong ni Lola Wilma sa akin, nanay ni Mama. Wala pala, mabait po ako, study first muna. Sagot ko pagkatapos ay natawa sila. Study first o wala talagang nagkakagusto sa'yo? Banat ni Kuya Michael. Uy, ang kapal ng mukha mo, ang ganda-ganda ko kaya no? Sabi ko pa. Maganda? Saan banda ang ganda ha? Pangaasar pa niya. Papansin ka talaga kuya, naiinis kong sabi. Oo, o tama na yan ha, nasa harapan tayo ng hapag. Mamaya niyan magkapikunan pa kayo. Saway naman ni tatay sa amin. Dahil sa sarang yon ay napuno ng halakhakan ng hapag. Ganito talaga kami ni Kuya Michael, Papa Dudut. Madalas magtalo, mahilig kasi siyang mang-asar. Pero love language lang naman namin yon sa isa't isa. Matapos ang kainan ay nagsimula ng maghanda para sa siesta ang karamihan sa kanila. Dahil hindi naman ako madalas matulog sa tanghali. Kinuha ko ang paborito kong romance pocketbook at binasa ko yon. Nagpaalam din ako kina nanay at tatay na maghahanap ako ng lugar na mas may preskong hangin para mas feel kong magbasa. Chance ko na rin yon para malibot ko ang lugar nila nanay at makita ang iba pang mga tanawin. Huwag ka masyadong lalayo, baka ka mapano, paalala pa sa akin ni Lola Wilma. Lola, malaki na po ako, wika ko pa. Bahala ka kung ganun pero mas maigi kung sa taniman ka magbabasa. May kubo ron na itinayo ang Tito Alfredo mo. Talaga Lola? Saan po ba ang taniman nyo rito? Medyo malayo-layo pa ng kaunti apo. Pero mas presko at maaliwalas doon kumpara dito. Baybayin mo lang ang daan na yan. Diretso ka lang, medyo madamo lang. Kapag nakita mo ang punong malaki, kumaliwa ka, doon ay matatanaw mo na ang kubo at ang taniman. Paliwanag ni Lola sa akin. Salamat po Lola, saad ko. Magtabi-tabi ka apo ha. Tanghaling tapat pa naman. Paalala pa nito. Opo Lola, salamat po ulit. Sinunod ko ang instruction na binigay ni Lola hanggang sa makita ko ang malaking puno na tinutukoy niya. Mula roon ay natanaw ko ang taniman at ang kubo. Naglakad pa ako ng ilang minuto hanggang sa marating ko yon. At tama nga si Lola, mas presko ang hangin doon dahil mas mataas ang lugar at maraming puno. Nang makadako sa kubo ay agad akong humanap ng komportableng pwesto at saka binuklat ang librong hawak-hawak ko. Sinimulan ko ang pagbabasa at mga ilang sandali pa ay nakarinig ako ng tunog ng gitara. Napakunot noo ako at natakot at the same time. Naisip ko kasing mag-isa lang naman ako kanina doon pero bakit bigla akong nakakarinig ng tugtog ng gitara. Out of curiosity, itinupi ko ang librong aking binabasa. Pagkatapos ay hinanap ko ang pinanggagalingan ng tunog. Noon din ay nakita ko sa hindi kalayuan ng isang lalaki na kasandal sa puno. Siya pala ang tumutugtog ng gitara. Nakapikit pa nga siya at tila dinadama ang bawat pag-strum niya nito. Maya-maya pa ay iminulat niya ang kanyang mga mata. At nagtama ang aming paningin, Papa Dudut. Kapwa pa nga kami nagulat sa isa't isa at napansin kong nahiya siya kaya itinigil niya ang pagtugtog.
Sorry na istorbo yata kita. Paghingi ko ng paumanhin. Hindi naman. Nauutal pang sabi niya. Kanina ka pa ba dyan? Tanong pa niya. Hindi naman, kakalapit ko lang. Nasa kubo kasi ako at nagbabasa nang marinig ko ang tunog ng gitara mo. Hinahanap ko kung saan ang gagaling ang tunog at nakita nga kita. Pasensya ka na ha. Ulit ko pa. Ano ka ba? Ako nga siguro dapat ang humingi ng pasensya dahil naistorbo ko ang pagbabasa mo. Pasensya ka na rin. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at nilapag ang kanyang gitara. Nilahad niya sa akin ang kanyang kamay at saka siya nagpakilala. Ako nga pala si Nico. Tinanggap ko ang kanyang kamay at nagpakilala rin ako. Maxine, pero pwede mo kong tawaging Max, sabi ko. Papa Dudut, ewan ko ba. Yun ang unang beses naming nagkakilala. Pero masasabi ko na agad na magaan ang loob ko sa kanya. Parang ngayon lang kita nakita rito wika ni Nico. Oo, nagbabakasyon lang. Pero dito ako lumaki hanggang 7 years old. Tugon ko naman. Ganun ba? Oo, ikaw ba taga rito ka? Oo dyan, sagot niya. Anong ibig mong sabihin dyan? May bahay kayo dyan? Tanong ko pa sabay tingin sa nagtataas ang damo papasok sa parang masukal na gubat. Ay hindi, wag mo nang isipin yon, sabi niya pa nang natatawa. Okay. Tanging naisagot ko at hindi na rin ako nag-usisa pa. Pagkatapos noon Papa Dudut ay niyaya niya akong umupo sa lapag, ngunit sinabi ko sa kanya na doon na lang kami sa kubo para mas malinis ang aming uupuan. Agad naman siyang sumang-ayon at pagkatapos ay binitbit niya ang kanyang gitara. Mahilig ka palang magbasa? Bigla ay sabi ni Nico. Oo, kapag naboboard ako at walang masyadong pinagkakabalahan ay nagbabasa ako. Paliwanag ko. Ikaw, kailan ka pa nahilig sa pagtugtog ng gitara? Tanong ko pa. Bata pa lang mahilig na akong tumugtog. Lahi kasi namin ang mahilig sa musika, sagot niya. Gusto ko ring matuto niyan, wala lang akong time. Gusto mo turuan kita? Tanong niya. Sure ka? Tanong ko pabalik. Oo, basta kukwentuhan mo ko ng isa sa paborito mong libro. Yun lang pala game. Sabi ko. O sige, tugon niya. Papadudot ng araw na yon ay tinuruan ako ni Nico na tumugtog ng gitara. Nung una ay kapag tinitignan ko siyang tumutugtog ay mukhang madali lang. Ngunit nang ako na ang humawak ng gitara at magsimulang idiin ang daliri ko sa mga strings, ay napagtanto kong hindi pala yon madali at masakit sa daliri. Pero sabi niya ay masasanay rin daw ako. Lalo na kung gusto ko talaga at pagtsatsagaan ko na matuto. Lumipas ang oras nang hindi ko namamalayan. Hapon na pala. Base sa sikat ng araw, sa palagay ko'y mag-aalas 5 na ng sandaling yon. Hapon na pala. Kailangan ko nang umuwi. Paalam ko kay Nico. Ikaw ba, hindi ka pa uuwi? Tanong ko pa sa kanya. Hindi pa. Maya-maya na siguro. Wika niya. Ikinagagal ako na makilala ka, Max. Pahabol niya bago ako maglakad palayo sa kubo, pabalik sa bahay nila Lola Wilma. Sa aking pag-uwi ay nasabihan pa ako na masyado raw akong nag-enjoy sa kubo dahil ang tagal ko raw doon. Tama naman sila, pero hindi ko na kinuwento sa kanila ang tungkol kay Nico. Baka mamaya ay kung ano pa ang isipin nila. Nang sumapit ang gabi pagkatapos namin kumain ng hapunan ay nagpresenta akong maghugas ng pinggan. Nasa kalagitnaan ako ng aking ginagawa nang bigla akong makarinig ng tugtog ng gitara. Nang marinig ko yun ay si Nico kaagad ang pumasok sa isipan ko. Dahil may bintana naman sa kusina ay sumilip ako sa labas mula roon. Madilim ngunit kahit papaano ay naaaninag ko naman ang paligid. Gayunman ay walang kahit na sino ang naroon, lalo na si Nico. Nauna kong naisip nang marinig ko ang tunog ng gitara. Pansamantalang tumigil ang tugtog ngunit muli ko yung narinig kaya naman tinapos ko na ang aking nahugasang pinggan. At lumabas ng bahay para makita kung nandun nga ba si Nico. Gaya ng naisip ko ay lumabas ako nang matapos ko ang aking ginagawa. Hinahanap ko siya sa bakuran pero wala siya doon. Gayunman ay naririnig ko pa rin ang tunog ng gitara.
parang malapit na malayo. Ganon ko yon mailalarawan. Iginala ko ng tingin ang paligid hanggang sa makaramdam ako ng isang malamig na bagay na dumampi sa aking balat. Dahil doon ay ganon na lamang ang gulat ko't hindi ko maiwasang mapasigaw. Hoy, ayos ka lang? Sino bang tinitingnan mo dyan? Para kang may hinahanap pa. Tatawang-tawang sabi ni Kuya Michael dahil sa naging reaction ko. Nakakainis ka naman kuya. Ang lamig-lamig ng kamay mo. Akala ko kung sino kang multo. Kakatapos ko lang kasi magugas ng kamay dahil kumain ako ng manggang pinitas ko kaninang tanghali dyan sa likod ng bahay nila Lola. Paliwanag niya pa. Bakit ka ba nasa labas? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya pang muli. Wala, sagot ko. Okay, papasok na ako ah. Pumasok ka na rin. Baka hanapin ka pa sa akin nila nanay. Papadudot akmang papasok na si Kuya Michael noon nang pigilan ko siya. Kuya wait. Naririnig mo ba yon? Tanong ko sa kanya. Ang alin? Yung parang tunog ng gitara. Saglit kaming nanahimik na dalawa at pinakinggan ang paligid. Ilang minuto pa bago muling nagsalita si kuya. Wala naman ako naririnig eh. Nag-halusinate ka lang yata. Pangasar pa niya. Ganun ba? Baka nga, sabi ko. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Baka may aswang pa rito sa labas, makain pa tayo. Loko, sabi ko sabay tawa pagkatapos ay sumunod na ako kay Kuya Michael papasok sa loob. Kinabukasan ay muli akong pumunta sa kubo sa may taniman. Noon din agad kong nakita si Nico. Bit-bit pa rin ang kanyang gitara habang tinutugtog ito. Nico, tawag ko at nagmamadaling naglakad palapit sa kubo. O Max, nandito ka ulit, sabi niya. Oo, nagpaalam ulit ako kina Lola na dito ako tatambay para tapusin tong pocketbook na binabasa ko. Paliwanag ko. Ganun ba? Oo, tugon ko. May tatanong pala ako, dagdag ko pa. Ano yun? Sagot niya pagkatapos ay tinigil ang pagtugtog ng gitara. Nagawi ka ba kagabi sa bahay namin? Seryosong tanong ko. Ako nagawi sa bahay niyo? Hindi naman, bakit mo naitanong? Hindi ko nga alam kung saang bahay ninyo eh, sagot niya. Oo nga wika ko. O siya, wag mo nang intindihin yon. Naitanong ko lang naman. Papadudot ang tanga ko sa part na nag-assume ako na si Nico ang narinig kong tumutugtog ng gitara. Gayong tama naman siya. Hindi naman niya alam kung saan ang bahay ni Lola Wilma dahil hindi pa naman siya nakakapunta roon. Nang araw na yon ay muli niya akong tinuruan na tumugtog ng gitara at bilang kapalit ay sinalaysay ko naman sa kanya ang kwento ng isa sa mga paborito kong pocketbook. We actually had a great time, Papadudot. At habang tumatagal ang oras na magkasama kami ay parang lumalalim ang magandang pakiramdam ko sa kanya. Sa mga sandaling yon ay mas napagmasdan ko ng maigi ang kanyang magandang mukha. Mistiso po si Nico, Papadudot, matangos ang ilong, maganda ang kulay, kayumangking mata at kumpleto ang pantay ng ngipin. Aminin ko na hinahangaan ko po siya. Hindi lang dahil sa magandang lalaki siya kundi dahil mabait at magaan ang loob ko sa kanya. Nagdaan pa ang maraming araw na halos palagi akong pumupunta sa kubo. Hindi na lamang para magbasa kundi para makita na rin si Nico. Pakiramdam ko kasi ay hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nasisilayan. Nang dahil nga doon ay mas lalo pang lumalim at umusbong ang paghanga ko sa kanya. Sa sumunod na araw ay hindi kami nakapagkita dahil nagkaroon kami ng family swimming. Sa probinsya lang din naman yon, Papadudot. Ngunit may kalayuan sa lugar nila tatay. Gayunman ay naisipan ko pa rin si Nico. Ewan ko ba, para niya akong na-magnet. May isang beses pa nga na habang nakaupo ako sa pampang ay nakarinig muli ako ng tunog ng gitara. Dahil doon ay otomatikong umikot ang ulo ko at hinahanap ang pinanggagalingan ng tunog. Ganoon na lamang ang gulat ko ng ilang dipa mula sa aking kinakaupuan ay nakita ko si Nico. Nakaupo siya sa buhanginan, kagaya ko habang tinutugtog ang kanyang gitara. Nakahubad siya ng pangitaas na damit, Papadudot, at doon ay nakita ko ang magandang hulma ng kanyang katawan.
Napakunot-no ako at pinagbasdan siya ng maigi. Sinisipat kung si Nico ba talaga ang nakikita ko o pinaglalaroan lamang ako ng aking imahinasyon. Para masigurado ay kinusot ko ang aking dalawang mata, ngunit nang magmulat ako ay wala na siya sa kanyang kinakaupuan. Doon ko nakumpirmang namamalik mata lamang ako. Inisip ko tuloy na babaliw na ba ako. Ganun ba talaga kalakas ang tama ko kay Nico? Muli kong iginala ng tingin ang kabuuan ng lugar. Baka sakaling makita kong muli siya, ngunit hindi na. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay ipinigit ko ang aking mga mata ng mariin. Nagbilang ako ng 10 segundo bago yon buksan at saka ko ibinuga ang malalim na buntong hininga. Nag-i-imagine ka lang, Max, sabi ko sa aking sarili. Gabi na nang makauwi kami sa bahay, akala ko nga dadalawin agad ako ng antok dahil sa pagod. Ngunit nakailang palit na ako ng pwesto pero wala pa rin talaga. Sa inis ay umupo ako sa kamang kinakahigaan. Nang makaramdam ako ng uhaw ay nagdesisyon akong pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Sa paglabas ko ng kwarto papunta sa kusina ay gayon na lamang ang gulat ko nang mula sa ibaba ng hagdanan ay nakita ko si Nico. Papadudot para siyang nagliliwanag. Idagdag pa ang suot niyang pangitaas at pangibaba na parehas kulay puti. Imbis na matuwa dahil sa nakita ko siya ay kilabot na ang nadama ko. Ugali nila Lola na magpatay ng ilaw sa kabuuan ng bahay tuwing matutulog, kaya naman litaw na litaw ang liwanag na nagmumula sa katawan ni Nico. Pero naisip ko na paanong nakapasok siya sa loob ng bahay ni Lola Wilma, gayong maiging nakasarado ang mga pintuan at bintana noon. Bukod doon ay hindi niya alam kung saan ako nakatira, kaya papaano? Napuno ako ng katanungan ng mga sandaling yon. Maya-maya pa'y naglakad siya palayo at ang unang naisip ko ay ang sundan siya. Nico! Saglit! Paano ka nakapasok sa bahay ng lola ko? Paano mo nalaman dito? Sunod-sunod na tanong ko. Hindi siya tumugon, papadudot, bagkos ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Nico, saglit! Wika ko pa at nagmadali akong buwaba ng hagdan para sundan siya. Nang makababa ay nakita kong dumiretso si Nico sa labas ng bahay. Nagtaka nga ako dahil nakabukas ang pinto ng mga oras na yon. Tumigil siya saglit sa paglalakad at humarap sa akin. Pagkatapos ay nilahad niya ang kanyang kamay at saka siya nagsalita. Sumama ka na sa akin, Max. Wika ni Nico. Hindi ko alam, ngunit ang tinig niyang yon ay nagpatindig ng aking balahibo. Malalim at malamig. Halika, Max, sumama ka. Ulit niya pa. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng pagkahilo at pagkatapos ay umikot ang paningin ko. Max, anak? Gising, Max, gising. Nang magmulat ako ng mata ay nakita ko na nakapalibot sa akin sina nanay, tatay, Kuya Michael at Lola Wilma. Maliwanag na ang paligid ng mga sandaling yon at napagtanto kong umaga na pala. Kinabahan kami sa iyo, anak. Akala namin kung ano nang nangyari. Wika ni nanay sabay utos kay kuya na kumuha ng isang basong tubig. Ano nga po bang nangyari? Bakit nandito po ako sa sala? Nagtatakang tanong ko. Nakita kitang nakapikit habang naglalakad palabas ng pinto. Nakalahad pa ang mga kamay mo na parang may gusto kang hawakan o abutin. Sakto namang magluluto ako ng agahan, kaya't nasa kusina ako. Kung hindi siguro kita nakita baka nakalabas ka na nang hindi namin namamalayan. Mahabang paliwanag ni nanay. Kinabahan ako nang sabihin niya yon, papadudot. Oh, eto, uminom ka muna oh. Inabot sa akin ni Kuya Michael ang isang basong tubig at agad ko rin namang ininom yon. Ano pong ibig ninyong sabihin na naglalakad ako ng nakapikit, Nay? Nag-stepwalk po ba ako? Tanong ko pa. Parang gano'n na nga, anak eh. Si tatay ang nagsalita. Hanggang sa hapagkainan, ng umagang yon ay usap-usapan nilang nangyari sa akin. Naintindihan ko naman dahil yon ang unang beses na ginawa ko ang paglalakad habang nakapikit o natutulog. Nang sumapit ang tanghali, bitbit ang aking pocketbook ay nagpaalam ako kina nanay at Lola Wilma na pupunta muli ako sa kubo para doon magbasa.
Pumayag naman sina nanay at lola, ngunit sinabi nilang mag-ingat ako dahil baka mamaya ay mabati raw ako ng mga hindi nakikita. Kagaya pa nga ng laging paalala ni lola, huwag ko raw kalimutang magtabi-tabi po na lagi ko namang ginagawa. Natakot na siguro sila dahil sa nangyari sa akin ng umagang yon. Nang matanaw ko ang kubo ay medyo nadismaya ako. Papa Dudut, wala kasi roon ang taong inaasahan kong makita. Si Nico. Gayon man ay nagpatuloy ako sa paglalakad dahil bukod sa gusto kong makita siya, ang isa sa mga goal ko naman kung bakit ako pumunta doon ay makapagbasa ng payapa at matapos ang pocketbook na dala ko. Nung una hindi ako makapag-focus dahil sa iniisip ko ang ginawa kong pag-sleepwalk at kung bakit wala si Nico ng araw na yon. Dahil doon ay huminga ako ng malalim at mariing kong ipinikit ang aking mga mata. Pagkatapos noon ay tinuon ko na sa pocketbook ang atensyon ko. Nasa kalagitnaan na ako ng pagbabasa habang kinikilig-kilig pa ng isang pares ng malamig na kamay ang tumakip sa mga mata ko. Naamoy ko pa nga ang bango noon kaya napangiti ako dahil may ideya na ako kung sino ang may-ari ng kamay. Nico? Sabi ko pagkatapos ay bigla siyang nagsalita. Ang daya, alam mo na agad. Kilalang kilala mo na talaga ako ha. Saad niya pagkatapos ay umupo siya sa tabi ko. Hindi ka nagawi rito kahapon ha. Dagdag pa niya pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Oo, may family swimming kami pero hindi naman kalayuan dito. Sagot ko ngunit hindi siya tumugon kaya nagsalita akong muli. Alam mo parang nakita nga kita doon eh. Sabi ko pa. Ako? Imposible. Hindi ko nga alam kung saan kayo pumunta eh. Depensa niya. Oo nga eh pero alam ko namang namamalikmata lang ako. Wika ko naman pagkatapos ay natawa siya. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. At para basagin yon ay ako na ang nagsalita. Alam mo ba? Napapanaginipan kita. Kwento ko. Talaga ba? Ano namang nangyari? Tanong niya. Alam mo ang weird nga eh. Kasi first time ko mag-sleep walk tapos sa panaginip ko. Inaabot mo raw ang kamay ko. At sinasabi mong sumama ako sa'yo. Tapos yung damit mo puting-puti. Nakakatawa pero alam mo, nagliliwanag ka sa panaginip ko. Buti na nga lang at hindi ako tuluyang nakalabas ng pinto at nakita ako ni nanay. Kung hindi baka saan na ako nakapunta. Mahabang salaysay ko. Sayang naman, hindi ka sumama sa akin. Makahulugang bulong niya. Napakunot no ako sa sinabi niyang yon kaya tinignan ko siya at saka ako ulit nagsalita. Ano? Anong ibig mong sabihin? Usisa ko. Wala, biro lang. Saad niya nang natatawa. Papadudot sa totoo lang, nang sabihin niyo ni Nico ay tila gumapang ang kilabot sa katawan ko. Kaya't hindi agad ako nakapagsalita. Uy, natahimik ka na dyan. Biro ko lang yun. Masyado ka namang seryoso. Muli pang sabi nito. Nang sabihin niya yon ay tiningnan ko siya at pilit nang ngumiti. Hindi ko alam pero nang araw na yun ay parang biglang nag-iba ang pakiramdam ko kay Nico. Nakakatawa di ba? Kanina lang ay gusto ko siyang makita pero pagkatapos noon ay para akong nakakaramdam ng kaba. Maya-maya pa ay tumayo ako mula sa pagkakaupo at kinuha ang pocketbook na nilapag ko. O saan ka pupunta? Tanong niya. Uwi na muna ako. Parang sumama kasi ang pakiramdam ko. Pagdadahilan ko. Ganun ba? O sige, umuwi ka muna at magpahinga. Wika pa niya. Salamat. Saad ko at saka tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Walang anuman. Magpagaling ka ha. At puntahan mo ako ulit dito bukas. Isasama na kita sa amin. Sabi niya pa. Agad ko siyang nilingon at magsasalita pa sana ako. Ngunit isang tinig ang umagaw ng aking atensyon. Max! Napalingon ako dahil sa tumatawag ng aking pangalan. Si Kuya Michael pala yun. Pagkatapos niya akong tawagin ay naglakad siya papalapit sa akin. Tawag ka nila nanay. Balak nilang pumunta ng bayan para mamasyal ngayong gabi. Maganda raw kasi doon kapag gabi. Maraming pailaw. Paliwanag nito pagkatapos ay muling nagsalita. Ano bang ginagawa mo rito?
At saka nakikita kita kanina pang para may kausap ka. Sino ba yung kausap mo? Tanong pa nito. Nagbabasa ako ng pocketbook dito. Nagpaalam ako kanina kina nanay at lola. O nga pala hindi na natuloy ang sasabihin ko, Papa Dudut. Nang pagtingin ko sa kubo ay wala na si Nico. Ipapakilala ko pa naman sana siya kay Kuya Michael, ngunit bigla siyang naglaho na parang bula. Nang dahil doon ay muli na naman akong nakaramdam ng kakaibang takot. Isip-isip ko ay bilis naman niyang makaalis ni Nico. Oh, napano ka na? Bakit parang nakakita ka ng multo? Namumutla ka oh. Tara na nga. Inakay ako ni Kuya Michael palabas sa taniman habang gulong-gulo ang isipan ko kung paanong bigla na lang nawala si Nico, gayong halos magkausap pa lamang kami nang dumating si Kuya. Sa parke sa may bayan, tahimik akong nakaupo habang sila nanay ay tuwang-tuwa sa mga pailaw at tanawin ng mga oras na yon. Hanggang sa pag-uwi ay napansin nila na wala ako sa sarili, kaya tinanong nila kung ayos lang daw ba ako. Ngumiti lamang ako noon at sinabing ayos lang ako. Habang nasa sasakyan, pabalik ng bahay nila lola, ay sinabi ni tatay na bukas pa raw dapat kami pupunta sa parke ng bayan. Ang kaso'y hindi na raw namin magagawa yon dahil maaga kaming luluwas ng Maynila. Kinabukasan, tinawagan kasi si tatay ng boss niya at biglaan daw na kailangan niya nang bumalik sa trabaho. Nang gabing yon ay hindi ako ulit nakatulog, Papa Dudut. Masyadong okupado ang isipan ko ng tungkol kay Nico. Nang maramdaman kong tila nanunuyo ang lalamunan ko, ay nagpunta ako ng kusina para uminom ng tubig. Nagulat pa nga ako dahil nang buksan ko ang ilaw ay nandun si Lola. Nakaupo sa sala habang may hawak na picture frame. Madadaanan po kasi muna ang sala bago makarating ng kusina, kaya't siya ang bumungad sa akin. Nagulat naman ho ako sa inyo, Lola. Natatawang sabi ko habang nakahawak sa aking dibdib. Pasensya ka na apo kung nagulat kita. Paghingi niya ng pasensya. Bakit hindi pa ho kayo natutulog, Lola? Magmamadaling araw na po ah. Alam mo naman ng matatanda apo, may kaunting kaluskos o kalabog lang hirap nang makakuha ulit ng magandang tulog. Paliwanag niya. Ikaw, bakit gising ka pa? Dagdag pa na tanong niya. Nauhaw po ako, Lola. Kukuha lang po ako ng tubig. Paalam ko pagkatapos ay muling binalikan sa sala si Lola. Kumusta ho kayo, Lola? Tanong ko at bigla ko kasing naalala na sa ilang linggo ko doon sa bahay nila na nagbabakasyon ay hindi ko man lang siya na kumusta. Panay kasi ang pagpunta ko sa kubo sa may taniman nila. Ayos lang naman ako, apo. Eto, namimiss ang lolo mo. Sabi niya sabay haplo sa picture frame kung saan ay nakalagay ang larawan ng namayapa kong si Lolo Isko. Sigurado po ako na namimiss din kayo ni Lolo, Lola. Wika ko sabay sandal sa balikat niya at pagkatapos ay hinaplos ko ang itaas at baba ng kanyang likod para pagaanin ang pakiramdam niya. Sana nga apo, sagot niya. Teka nga, maiba ako. Totoo bang wala ka pang nobyo sa edad mong yan? Tanong pa niya. Natawa ako, Papa Dudut, sa tanong niyang yon. Napaka out of the topic kasi. Wala ho, Lola. Pihikan po ang apo ninyo. Biro ko. Naku ang ganda-ganda mo Sigurado kong maraming nakapilang manliligaw sa'yo. Saad pa niya. Hindi naman po, sagot ko. Lola, may tatanong po pala ako sa'yo. Sabi ko pa. Ano yun na po? Tugon niya sabay tingin sa akin. May kilala ho ba kayong Nico? Nico? Opo, Lola, Nico po ang pangalan. Bali halos kasing edad ko po siya. Mistiso, brown ang kulay ng mata niya. Basta magandang lalaki po. Paliwanag ko. Saglit siyang nag-isip at pagkatapos ay muling nagsalita. Hindi ako pamilyar po Saan daw ba siya banda dito sa amin? Pabalik na tanong ni Lola. Hindi niya nga po sinasabi pero madalas ko po siya doon sa bahay kubo ninyo sa taniman nakikita. Sa katunayan ay doon ko po siya nakilala. Wika ko. Sa taniman? May nagagaway palang binata doon. Hindi ko alam.
Wala namang nababanggit sa akin ang Tito Alfredo mo. Siya kasi ang madalas na naroon. Ganun po ba? Oo, pero alam mo Apo, hindi ako pamilyar sa Nico na yan. Halos karamihan ng binata dito sa lugar namin ay kilala ko. Pero base sa paglalarawan mo sa sinasabi mong binata hindi ko pa siya nakikita. Sabi niya nga po bukas ay isasama niya ako sa kanila. Pero hindi naman po mangyayari yon dahil bukas ay uwi na po kami pabalik sa Maynila. Mas mabuti na ang hindi ka sumama sa kanya Apo. Makahulugang sabi ni Lola. Bakit naman po? Curious kong tanong. Mas mainam nang nag-iingat lalo na't ikaw lang ang nakakakilala sa kanya. Paano kung dalhin ka niya sa lugar nila at hindi ka na makabalik? Lola naman tinatakot niyo ako. Hindi kita tinatakot Apo. Pinag-iingat lamang kita. Mas mabuti na yon kesa sa pagsisihan natin ng mga bagay sa huli, hindi ba? Napatango na lamang ako sa sinabi niyang yon. Sa totoo lang may punto si Lola Wilma sa sinabi niyang yon. Pero ang hindi ko maintindihan ay parang may iba siyang ipinapahiwatig sa sinasabi niyang yon. O siya, matulog ka na't maaga pa kayo gigising bukas para gumayak pabalik ng Maynila. Ako'y dito muna dahil hindi pa ako makatulog, sabi nito. Agad kong hinalikan ang pisngi ni Lola pagkatapos ay umakyat na ako sa kwarto pabalik. Papadudot ng madaling araw na yon ay muli kong napanaginipan si Nico. Parehas na parehas ang suot niya katulad nung una ko siyang nakita sa aking panaginip. Nakaputi at parang nagliliwanag. Pero may kakaiba sa ekspresyon niya, para siyang nagagalit at hindi ko alam kung bakit. Nang makabalik kami sa Maynila, sa mga unang araw ay naalala ko pa rin si Nico. Naisip ko na paano kaya kung hindi pa kami uuwi kinabukasan. Paano kung sumama ako sa kanila papunta sa lugar nila na sinasabi niya? Ano kaya ang maaari kong kahinatnan? Mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring sagot. Sa ngayon, sa tuwing nakakakita ako ng gitara at makakarinig ng tumutugtog nito, hindi ko po maiwasang balikan ang alaala na minsan ay may isang tao akong nakasalamuha na hindi ko alam ang buong pagkakakilanlan. Na tanging pangalan at itsura lang ang alam ko tungkol sa kanya. Pero totoong tao nga ba siya? O baka espiritu at nilalang na hindi natin kauri? Kung itatanong po ninyo, kung nakita ko ulit si Nico nang umuwi ako ng probinsya kamakailan lang ay hindi na po. Actually ay pinapanalangin kong huwag ko na siyang makita pa dahil naisip ko na baka mamaya ay dalhin niya pa ako sa sinasabi niyang lugar nila. Iniisip ko pa lang ay kinikilabutan ako. Gayunman ay laging kalakip ng panalangin ko na sana'y lagi akong gabayan ng Panginoon at iadya sa mga masasama. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut, at maraming salamat po sa paglalaan ng oras na mabasa po ito. Maaring sa kwento kong ito ay hindi ko ma-please ang lahat ng inyong mga tagapakinig na magustuhan ito. Ngunit ayos lang po sa akin yon. Madalas kasi akong makabasa ng mga comment sa comment section galing sa ibang mga listeners ng mga komentong hindi magaganda. Pero sana hanggat maaari ay iwasan natin yon. Tandaan natin palagi ang kasabihang it costs nothing to be kind. Kaya sana sa bawat araw ay piliin nating maging mabuti at isipin ang bibitawang komento sa bawat kwento. Lubos na gumagalang, Maxine. May mga kwentong nagsisimula ngunit hindi natutuldukan. Kagaya na lamang ng kwento ni Max at ni Nico. Alam mo, sa totoo lang ay na-curious din ako sa kung ano nga ba ang posibleng mangyari kung hindi ka pa umuwi ng Maynila at sinubukan mong sumama sa lugar kung saan nakatira si Nico. Maraming salamat sa iyo, Maxine, dahil naglakas loob kang ibahagi ang iyong kwento sa programa namin. Kung kayo ang tatanungin mga listeners, ano nga ba sa tingin ninyo si Nico? Totoong tao, multo, isang nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata? Kayo na ang bahalang mag-isip at humusga. Ito ang inyong Papa Dudut. Magandang araw. Maraming salamat po.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.